Ay ano po wala na po talaga kaming ayaw na po talaga namin magpa-vlog. Kung mag-alis na lang po kayo. Kasi ayaw na po talaga namin magpa-vlog ni Manilyn. Maglayas na lang po kayo, sir. Hindi na po namin kayo kailangan kasi yung pong naitulong ninyo sa amin, sapat naman na po yun sa amin ni Manilyn kasi yun nga po, hindi na po namin kayo kailangan dito sa amin. Kahit di po na po kayo bumalik kahit kailan. Alright ko. So yun guys, medyo masakit para sa isang charity vloggers po na pakinggan na mga ganitong salita po. Galing mismo sa tinutulungan. Naku po, ano kaya ang dahilan? Siyempre, bago natin husgahan, ay kailangan malaman po natin kung anong dahilan. At siguro hindi magsasalita ang isang beneficiary kung wala siyang sariling sapat na dahilan po. Kaya huwag ka agad-agad po nating husgahan ang mga tao hanggat hindi natin nalalaman muna ang buong kwento. Kaya sanayin po natin ang sarili natin sa ganong pamamaraan po. So, bago tayo magpatuloy, syempre, ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu. At samahan po ninyo ako, guys. At sabay-sabay po natin alamin kung ano ang totoong nangyari at kung ano ang kwento. Syempre, patuloy pa rin po natin suportahan palagi ang buong Team Kalingap po, sa pangunguna po yan ni Kuya Juan Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course, si Kalingap Prab. And muling paalala guys, sa lahat pa po ng mga nandito, baka sakaling wala pa po, hindi pa po ninyo ako nasusubscribe, pero dito po yung subscribe button at huwag din kalimutan mag-thumbs up. So yan guys, so let's go! Yes, sir. Nay! Tao po? Nay! Manilyn! Mukhang ayaw pagbuksan. Nay! Kato ka nga. Kasi baka mamaya, biglang pagbukas ng pinto, may itak na. Pero nandyan sila, di ba? Nandito po sila mag-ina. Kaso ayaw sumagot. Tao po! Nay! Anyways guys, para sa mga hindi pa po masyadong nakakaalam, ito po ang beneficiary ni Kalingap Band na ito ay si Manilyn at ang kanyang nanay at itong bahay na nakikita po natin, yan ay talagang pinaghirapan po ni Kalingap Band para ipatayo para sa mag-ina po. So, tuloy po natin. Bakit po? Ayaw na po sana namin magpa-vlog sa inyo ay. At Okay. gawa po ng puro po kayo paasa po kaya kayo ay. Uy, Sana po, di na po kayo nagbalik dito kasi paasa! Naku po, ano kayang sinasabi ni nanay, bakit paasa? baka nag-aasa lang din po kami na yung paasa po kaya kayo masyado. Kaya dapat po hindi na po kayo nagbalik. Nay, anong dahilan po ng sinasabi niyong paasa? Saang, anong parte? Ano po kasi ay, dapat po hindi na po kayo kasi ayaw na din po namin sa inyo, magpa-vlog. Bakit naman di ba sabi ko sa inyo, babalik ako dito para sabihin sa inyo kung tuloy ba talaga yung pag-alis namin. So ito nga, kaya ako bumalik kasi magpapaalam na rin po ako. Kaso, Anyways guys, ganito kasi yan, sa mga hindi pa po nakakaalam, si Kalingap Dan po kasi at saka ang kanyang family ay babalik na dito sa Metro Manila. And hindi naman kung babalik na sila dito, ay iiwan na niya basta-basta yung kanyang mga beneficiaries po. Patuloy pa rin niya itong padadalhan ng kung ano yung mga pangangailangan po nila. And ang gusto nga po ni Kalingap Dan ay maturuan yung anak ni nanay, si Manilyn po, na mag-video para i-video nila yung sarili nila pagka na-receive na po nila yung tulong at ipadadala nila yung video na yun kay Kalingap Dan, and then si Kalingap Dan naman ay ipadadala yung video na yun or ipapakita sa mismong mga nagbigay po ng tulong po o kaya sponsor sa madaling salita po.
And I think magandang pagkakataon din yon para kay Manilyn para matuto din po siyang mag-vlog para sa kanyang sarili po. Ano? So, napakaganda nung setup. So, tuloy po muna natin. Parang galit pa po kayo kanina. Ba't ngayon, kalmado naman po si nanay. Eh kasi nga po, ang alam po namin, hindi na po kayo tutuloy, tapos tutuloy pa naman po kalan kayo. Kaya dapat po, hindi na po kayo nagbalik dito. At saka dapat po, hindi na kayo sinasamahan yung dalawang yan. Kasi Hala, baka dumating yung na nag-aasa rin kayo na babalikan nyo sila, tapos hindi rin naman pala. Uy, hindi naman ganun yung iniisip nila, nay. ba't ganun si nanay? Pati yung dalawang beneficiaries ni Kalingap Dan, yung magkapatid po, si Tristan at si Tristan ay idinadamay niya. Grabe si nanay. Pero ba't ganyan yung ano nyo, nay? Pwede tumuloy, nay? Sige po, tuloy po kayo. Pwede ka mag-mic, nay? Para marinig namin kung ano yung mga problema mo. Bakit parang nagagalit kayo, nay, kung tuloy ang pag-alis namin, bakit? Saan ako nagpaasa doon sa inyo, nay? Parang, wala naman akong pinaka. Kasi po, yung po kaya, last vlog natin, parang po, yung pag nyo, parang nag-iisa't dalawa kayong tumuloy doon sa pag-vlog nyo sa amin na hindi na kayo aalis. Syempre po, nag-aasa din po kaya kami na hindi na kayo aalis. Kaya naisip po namin ni Manilyn na wag na lang din magpa-vlog sa inyo. Kasi, syempre po, sa haba po ng pinagsamahan natin, parang mamimiss naman po namin kayo. Kaya, kung kayo aalis, syempre, ayaw na rin namin na, malungkot. Ganon. So yun guys, no? Isa yun sa mga dahilan siguro ni nanay na mamimiss niya yung pagbablog sa kanila ni Kalingap Dan. Pero bakit gano'n ang kanyang inaasta? Parang galit siya. Hindi po ba kaya mas maganda yung sabihin na natin, yung kuning pagkikita nila sa ngayon, as of now, ay maging masaya. Bakit parang galit pa siya, no? Samantalang pinangakuan naman po siya na tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong kahit nandito na sa Metro Manila sina Kalingap Dan dahil may plano nga po sina Kalingap Dan at saka yung kanyang asawa and mga kapatid po ni Kalingap Dan na may gagawin silang project po dito, no? Tunay, huwag kang ganyan, grabe ka. Kaya sana po, hindi na lang po kayo nagbalik dito. Tsaka hindi nyo na dapat po yan sinasama yung dalawang yan kasi Uy, baka baka pag-abot ng oras, umasa sila na babalik pa kayo, balang araw, magkikita-kita pa, tapos yun din naman po, hindi rin naman matutuloy. Hindi, nay, sabi ko naman, nay, kung matuloy man kami, tuloy pa rin naman ang suporta sa inyo, lalo na si Brisbane. At sa Yun. magkapatid, naman yan, nay, magkaiba naman kayo ng sitwasyon. Kaya wag mo na lang idamay yung magkapatid. Baka mamaya, mapaisip yan sa mga sinasabi niyo. Gayahin yung actually, itong dalawang magkapatid guys, napabahayan na rin po yan ni Kalingap Dan. So, kumbaga bago man lang siya umalis sa Daet or sa Bicol, ay talagang naisip na niya ng maayos yung kanyang mga beneficiaries. Kumbaga, talagang pinaghirapan po niya yung mga pagpapabahay na kanyang ginawa po. Ano? Pero bakit may galit pa rin sa kanya? ginawa nyo, lalo na kanina. Diba? Kasi kanina po, talagang galit na galit si nanay. Buti nga, kumalma na ngayon si nanay. Nay, baka mamaya, baka mabash ka niyan sa mga pinakita mo ngayon. Diba? Nako guys, wag muna ninyong i-bash or wag pong i-bash si nanay kasi hindi pa natin alam kung ano yung talagang dahilan po niya. Baka naman may mas malalim pa siyang dahilan bukod sa mamimiss niya ang pagbablog sa kanya ni Kalingap Dan. Asa si Manilyn po, ba't ayaw niya pong ilabas? Na din po kasi siya magpa-vlog si Manilyn kasi po, mamimiss niya po kasi kayo. Ay, syempre, iisipin na lang din niya na parang parang binaliwalaan niyo na lang kaming tuluyan. Ganun. Grabe naman sa binaliwala, nay. Opo, Hindi parang, naman, nay, kaya nga ako nagpapaalam. isapwera na lang din kami. Kaya, wag na Ay, lang. ko. Kaya Hindi, sabi nay. ko, di na lang tayo mapablog kasi baka Ay, mali yung iniisip niyo, nay. Kung i-chapera ko kayo, hindi na ako magpapaalam sa inyo. Aalis na lang ako basta-basta, di ba? Yun guys, no? Totoo naman yung sinasabi ni Kalingap Dan. Kumbaga, basta na lang iiwan ka talagang i-chopera. Pero bago po siya umalis, ay talagang yung mga previous vlogs po nila, ay inuunti-unti niya pong iayos ang lahat. May preparation po bago siya aalis po. Sinushare kung paano niya itutuloy yung pagtulong sa mga maiiwan niyang
beneficiaries. Pero nakakalungkot na malaman guys na may mga ganitong klaseng tinutulungan po pala na medyo sarado ang utak, no? Nako, ayoko ring mag-comment muna. Pero yun po ang ating napapansin. And I'm sure ito yung dilemma ng ibang mga tumutulong po, yan po yung isang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ng mga charity vloggers na talagang walang ginawa kundi tumulong lang. Tapos kung ano-ano pa yung sasabihin sa kanya ng mga natulungan na niya o kaya yung mga tinutulungan pa rin niya. Masakit din po yun. Siguro hindi naiisip na mga natulungan or tinutulungan kung gaano naman po kahirap yung ginagawa ng mga charity vloggers. Andyan ang mga andyan yung mga sinasabing sponsors. Pero yung mga sponsors hindi naman po sila mismo yung talagang kumilos, ang mga charity vloggers pa rin guys. Ang tingnan nyo, ang hirap. Ang pagpunta-punta nila sa pag-prepare nila sa lahat, pag-set up ng lahat. Hindi po basta-basta na kaya huwag po natin husgahan, but huwag din po natin husgahan basta-basta ang ginagawa ng mga charity vloggers. Isipin din po natin yung oras na inilalaan po nila, yung hirap na inilalaan po nila. Oo, kumikita din sila. Siyempre, kailangan din nilang kumita. Pero yan ay pinagtrabahuhan naman po nila guys. Ginawa nila yan, kaya sila kumikita. At ang nagpapasahod po sa mga charity vloggers ay walang iba kundi ang kumpanya ng YouTube. Ganun po yun. Pero ilang beses ko na kayong binalikan. Una, sinabi ko muna may plano kaming umalis. Tapos ngayon, sasabihin ko na yung magpapaalam na kami. O hindi naman ibig sabihin na is binabaliwala na kayo. Diba? Bakit naman naisip niyo yan? May napabahayan ko nga kayo, di ba? Na may mga tumulong sa inyo sponsors. Kaya nga po Kaya nga po sabi But ko. parang ang pangit naman ng balik ng balik nyo sa akin parang kayo pa yung may ganang magalit. Parang paalisin kami dito. Kasi nga, Guys, bihira pa lang makita rin si Kalingap Dan na magsalita ng ganito. Pero tingin ko, nasaktan din po siya sa ikinikilos ni nanay po, Siyempre naman, kahit naman po siguro sino, iisipin nyo na lang, pinabahayan, tinulungan, hindi man po sariling pera lahat ni Kalingap Dan yun, may tulong ang sponsors, pero siya nga yung gumagawa po, Tapos ganun-ganun lang ang sasabihin sa kanya, masakit yun. po, mamimiss po kaya namin kayo kaya sana hindi na lang po kayo nagpakita para, ayun po, tuloy-tuloy yung isip namin na Pangit Kasi- naman ang pamamaalam natin, ng vlog natin yan kung ganyan na kung Tama. hindi maayos, di ba? Parang pangit naman, pangit makita. nalulungkot po kaya kami naaalis na po kayo. Okay. Nakakalungkot po kasi isipin na siguro magkikita pa rin nga pero hindi naman namin alam kung kailan. Siyempre, Yun guys, sa totoo lang, naiintindihan ko naman si nanay. Siyempre na siguro ay napalapit na ng gusto ang kanyang kalooban po, kay Kalingap Dan. And masakit din sa kanya na aalis si Kalingap Dan sa diet. Pero siyempre, may sariling dahilan din. Kumbaga, may kanya-kanyang dahilan po yan Lahat po ng mga pangyayari ay may nagtutulak na malaking dahilan kung bakit may mga nagbabago po, So, maintindihan din po natin si nanay. Pero hindi pa rin siguro sapat na para magalit siya kay Kalingap Dan. Kaya pakitaan niya ito ng hindi maganda po. Lalong-lalo na't huling vlog na po nila nito bago bumalik ng Metro Manila sina Kalingap Dan. Dapat maging masaya sana, di ba? malulungkot man po kami. Pero ni ang Manny. suporta na, ano ba ang inaalala mo na yung pagbigay sa inyo ng suporta buwan-buwan? Hindi po tuloy kasi naman po yun. kaya naman po namin kung iisipin po, yung ang wala lang naman po talaga sa amin, bahay. Sa pang-araw-araw naman po, kagaya po ng mga naitulong po ninyo. Parang sabihin na natin na hindi pa masyadong sapat, pero malaking bagay na po yung naitulong po ninyo sa amin. O pero ba't ganun yung Grabe din, pinabahayan, tapos binibigyan ng pang-araw-araw na gastusin, tapos sasabihin na hindi sapat. Grabe.
Bakit gano'n, no? Yung mapabahayan lang ay napakalaking bagay na po yun. Yung pa kayang mabigyan ng ibang mga tulong, naku, dapat maging appreciative o kaya, ay, ewan, bakit gano'n? Kita mo kanina parang napaka walang respeto naman nun. Grabe ka sumigaw sa'yo. Kung Kasi- pinakita ko lang kanina yun ay baka maraming magalit sa'yo. Pero mas pinili ko na lang wag isama dito kasi syempre masyadong baka pati kapitbahay nyo makita, di ba? Sabihin, So yun guys, no, meron palang hindi sinama si Kalingap Dan sa video, yung unang ginawa ni Nanay bago itong napapanood natin ngayon. Talagang sinisigawan pala sila. Aray ko, bakit naman ganun, Nay? sabi yung nyo, yung ugali nyo. Kaya iniintindi ko na lang din. Pero yun nga, si Christian, di ba kanina talagang parang paalis na talaga ako kasi medyo nakakahiya na rin sa mga kapitbahay nyo na eh. Hindi mo man lang kami kinausap pagdating, bigla ka na lang na nagsara ng pinto, tapos sabi mo, umalis na kayo dito, wag na tayo mag-vlog, hindi na po namin kayo kailangan. Ganun. Baka lang po siguro pwede lang kayo nag-apoy nga net. Alam mo lang po, maayos na po kayo. Parang sinasayin niyo na na hindi maging malapit mag-apply kayo. Kasi kung... Hindi, naiintindihan ko naman yun kasi napalapit na rin kami nila Manilyn, talagang buwan-buwan nagbablog kami, kaya naiintindihan ko kung nalulungkot si nanay, and ganun din naman ako. Pero parang mali naman yung pinakita, yung mga reaction ni nanay na ganun. Diba? So, nay, Naman guys, no, hindi ko mo charity vlogger, ginaganyan-ganyan na lang, no? Masakit talaga. Siguro hindi naiintindihan ng iba kung anong klaseng nararamdaman din ng mga charity vloggers habang sila tumutulong po, Kung marami po kasing iba-ibang klase ng vloggers, merong vlogger na tumutulong, meron ding vlogger na puro pansarili lang nila yung kikitain nila, meron ding vlogger na puro kayabangan yung papakita, meron din vlogger na puro kayamanan lang nila yung pinapakita, meron din vlogger na puro paninira lang yung kanilang ginagawa. Iba-iba po, Pero pag kayong ganitong klaseng vlogger, yung tumutulong, iba po yan. Kumbaga instead na yung kita nila ay mapunta sa kanila, ay isinishare pa sa iba. So, mahirap pong gawin yan, guys. yan bang gusto mong gawin natin pagtatapos sa ating vlog? Kasi baka kung makita to ni Brisbane, hindi ko alam kung itutuloy niya pa rin yung pagsuporta sa inyo kung ganyan. Anyway, sino nga pa si Brisbane? Yun po yung sponsor po nila, Yun po, pinangalanan na lang siguro Brisbane, gawa nga po ng nasa Brisbane, Australia. Siguro ayaw magpabanggit ng totoong pangalan. So, yun po yung mga klase ng sponsor ang talagang nakakabilib dahil ayaw po nilang ipabanggit yung kanilang totoong identity. Kumbaga, taos-puso talaga yung kanilang pagtulong. Yan, saludo ako sa mga ganong sponsors. Hindi naman sa sinasabi kong kakampihan ako ni Brisbane, ha? Ay, wala na po talaga kaming ayaw na po talaga namin magpa-vlog. Kung mag-alis na lang po kayo. Alright. Kasi ayaw na po talaga namin magpa-vlog ni Manilyn. Maglayas na lang po kayo, sir. Ako guys, itong ganitong klaseng reaksyon ni nanay, tingin ko, hindi lang basta ang dahilan ay mamimiss niya si Kalingap Dan. Siguro ito ay may nagsusulsul din, baka may sasalo sa kanya na ibang vlogger. Naku, kasi kung normal lang na tao, ay mukhang hindi naman talaga gagawin yung ikinikilos ni nanay po ngayon, no? Parang binaliwala na lahat yung kanilang pinagsamahan. Hindi na po namin kayo kailangan kasi Aray. yung pong naitulong ninyo sa amin, sapat naman na po yun sa amin ni Manilyn kasi yun nga po, hindi na po namin kayo kailangan dito sa amin. Kahit di po na po kayo bumalik kahit kailan. Ang sakit pakinggan. Lumayas na kayo, malis na kayo kahit huwag na kayong bumalik. Kahit kailan, hindi na namin kayo kailangan. Ang sakit pakinggan, guys, ang sakit. Siguro kahit sino sa atin na makarinig nun, masasaktan. Ang diin, kumbaga talagang daig pa yung sinaksak ka sa likod no?
Grabe. Oh, grabe kahit kailan. Bawal ko na yung bisitahin to na. Siyempre, may tulong din naman ako sa bahay niyo. Bawal ko bang, kamustahin, di ba? Nasa sa inyo po yan kung babalik kayo. Ang sa akin Ay, lang po. naman po, ayaw na po talaga namin magpa-vlog. Gusto ko na pong tapusin po yung sa atin, yung pong natin. Kami na po ni Manilyn ang maputol po sa inyo. Sa Aray ko. po ninyo sa amin, sa tulong. Hanggang doon na lang po siguro, sir. At po. Pero salamat din po sa tulong po ninyo. Pwede na po kayong umalis. Nay, Aray. Nay, paano yung Aray ko. Paano, may bibigay pa nga ako sa inyo. Grabe naman to. Ang sakit, guys. Ang sakit. Grabe si nanay. Kumbaga, talagang, kumbaga sa physical na labanan, nakahandusay na yung kalaban, ay talagang kinatapak-tapakan pa. Ang lapit mo na, grabe ka. Medyo nakakabastos yung Nakakabastos talaga yun. Na po, tapos din yung din pong sasabihin sa inyo. Nasakitan po sila lamang bago. Para sa akin, syempre, grabe din naman yung effort ko dito sa pagbabalik punta sa kanya. Tapos, di ba, pinabayan natin. Tapos, biglang, Ganun po. tara na, medyo Yan yung guys, no? Yan yung minsan madalas pala ay nami-misinterpret ng mga nanonood lang o kaya mga netizens na kapag nagsasalita ang isang tumulong na napabahayan ko sila, natulungan ko sila, which is ipinapaalam lang naman niya kung ano yung nagawa niya, ay binibigyan ng maling interpretasyon ng mga nakakapanood. Kumbaga, iniisip nila na nanunumbat na yung tumulong. Mali po yun. Nagsasabi lang naman po siya ng totoo. Ganun lang po yun. At iba naman po yung panunumbat. bastos na rin kasi si nanay. Tara, Binastos grabe talaga yung sila, mahal-mahal guys. ng gas. Tapos, sayang na yung punta natin dito. Ay, Sir Dan, wait pala po. May sasabihin daw po pala sa inyo si Manilyn. Oh, ano pa May kayo anin lang masasabihin? daw po sa inyo. Balik, ayun na po namin magpo-vlog. Pero, salamat po sa naitulong niyo sa amin. Tsaka po, salamat po kay Burst Game. Yun lang po, yun na po yung pagtatapos. Mag-ingat po kayo dun sa mga ganyang tirahan. Yun lang. Nakakalungkot naman na ganito tayo mag-iiwalay, pero sana naman, maayos akong kinausap ni mama mo, hindi yung parang grabe na yung ugali niya. Parang ang sama ko naman, di ba? Parang wala naman ako nagawang kabutihan sa inyo, di ba? Pero kung ganun din desisyon niya, hindi ko naman mapipilit, di ba? Alam naman bumalik-balik ako kahit ayaw niya na. Kaya, ikaw, Manilyn, kasi ikaw naman talaga ang tinutulungan ni Brisbane, nasa sayo kung ipagpapatuloy ba ang pagsuporta sa inyo. Wag na po. Kasi sapat na po yun na itulong mo sa amin. Pero, Ayaw niyo ba nun na patuloy ang tulong sa inyo? Na kahit na gumanda na ang sitwasyon niyo, may nagbibigay pa rin sa inyo? sobra-sobra na po kasi naitulong niya eh. Nahiya na po kami ni mama. Eh, ba't ang pinapalabas niya mo? Parang ang sama-sama ako, parang daw ako? Parang paasa daw. Kasi Bakit po, ganun? na po kasi kami, naiwan na din po kasi kami. Kaya po, po kami, parang may trauma na po kami sa ganun. Yun. Okay. Panibagong reason po yun, no? Kumbaga, naka-experience na sila na iwanan. Pero, ibang tao naman po yun. Kumbaga, iba naman yung dahilan nun. Maaring iniwan sila ng walang kaabog-abog, walang kadahil-dahilan. Ito naman si Kalingap Dan, aalis at may project, may gagawin para sa sariling pamilya at hindi naman po pinuputol yung pagtulong and also doon sa sponsors na tumutulong dito kay Manilyn ay nangako rin na continuous pa rin yung tulong kahit wala na sila Kalingap nandyan, kahit hindi na sila na iba-vlog, ay bibigyan pa rin sila ng pangbuwanan na tulong po, magkakaibang sitwasyon. Hindi po mo nagkaroon ng kasalanan sa isang tao, ay huhusgahan mo na ibang tao
na kaparehas din nung nagkasala sa'yo, mali po yun. Iba po yung tao. Mapalapit na po sa amin kasi iwan lang din kami. Sige, kung ganito talaga. Pero bago kami umalis, pwede ba kitang mayakap sa, syempre, mamimiss kita Manny, liit-liit mo lang dati. Si nanay, ewan ko, baka galit yata sa ito. So, mamimiss kita, Manilyn. Opo. Namiss din po kita. Sana, sipagan mo lagi sa pag-aaral mo, galingan mo. Opo. Yung grades na mga pinapakita mo, kahit wala na kami, hindi na kami nagbo-vlog sa'yo, is ma-maintain mo hanggang sa makapagtapos ka. Yun lang mang maiiwan ko sa inyo ngayon. Pero, magbago isip nyo sa balang araw na bumalik or ulit, kontakin nyo ako ulit. Diba? Nay? Grabe guys, kumbaga, nakaka-depress at nakakaiyak din. Nagaganon-ganon po yung aking damdamin. Naintindihan ko kabilang side, naintindihan ko rin yung kabilang side, pero nakakalungkot lang na ganito yung huling vlog. Ganito kalungkot, no? Sana mas masaya. Mas okay sana kung masaya. Bibigay ko na muna yung pinapaabot ni Brisbane sa inyo. May quiz ka pa naman. Di mo pa nasasagot yung bonus question. Diba? Pero hindi na po kasi marami na po kayo na itulong sa amin So, Manilyn, ito yung pinapaabot. 2,500. Ay, hindi, 2,000 sa'yo, di ba? Plus 500, yung quiz mo nakaraan. Kasi, na po, sapat na po yun na itulong sa amin. hindi, galing to kay Brisbane. Hindi naman to galing sa akin. Masasaktan si Brisbane kung di niya to tatanggapin, syempre. Siyempre po, sapat na po yun. Nagkabahay na po kami. Tsaka marami na po kayo na itulong. Hindi, iwan ko na lang to dito. Kasi galing to kay Brisbane. 2,500. Ito Sige na po, sir. Wag na po, sir. Ito yung 3,000 pa, galing din sa kanya. Hindi na po, sir. Ano na lang po, sir. Thank you na lang po sa lahat-lahat, sir. Basta iwan ko yan dyan na kasi pinadala yan sa akin para sa inyo. So, para makita, di ba, na binigay ko. Kaya na pong bahala kung tanggapin niyo o hindi. Hindi na po, sir. Kasi po, tama na po yun. Na po, malaking bagay na rin po ang ni Sir Prince Vince po sa amin. Na lang po sa kanya na maraming salamat po sa lahat-lahat. Yun lang po. Kung ito na yung huli nating pagkikita, di mag-message na kay Brisbane. Sabihin niyo yung gusto niyo sabihin sa kanya. Diba? Basta ako, hindi ko alam kung ano yung nagawa ko sa inyo. Kung yun yung dahilan nyo na yung pag-alis namin, naintindihan ko, pero medyo nadismaya ako sa ugali nyo na yun, na medyo naging bastos po kayo. Yun lang po sa akin. Medyo masama ang loob ko ngayon, pero hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob na pag naging okay na kayo, pag nag-message kayo sa akin, edi parang wala lang nangyari. Ganun lang. So, may gusto kayo sabihin kay Brisbane bago kami malis? Yung sasabihin pa po kami. Di sabihin mo dito. Ano po, it's a prank. It's a prank! It's a prank lang. Nagbabawi lang kami, sir, sa ginagawa nyo sa amin. Joke lang po, joke lang. Joke lang. Bakit Joke lang. Bakit ang gagaling niya na umiyak? Grabe. Kumbaga dalan-dala ako guys. Dalan-dala ako ng sarili kong emosyon sa nangyayari. Tapos sasabihin prank. Kasi, nangya. Sorry guys for the bad word. Pero talagang nadala ako doon. Kasi masakit Masakit din para sa isang charity vlogger na bastusin basta-basta ng mga beneficiaries. Kasi nagpapakahirap din po sila. Yung pala pagpapabahay, malaking bagay na po yan. Tapos ganun. Nako. Pati ako guys magbibit-bit sana ng sama ng loob. Buti na lang, prank. Grabe pero ang galing nung ang galing nung mag-ina guys. Galing nilang umarte. Lalong-lalo na si nanay. Kumbaga siguro takay na takay din siya ng kanyang sariling emosyon dahil mamimiss niya talaga si Kalingap Dan.
Pero grabe, galing mo na eh. Kung hindi mo sinabing prank to, naka po. Siyempre, sinanay mo kami. Sa prank, Sir Prince Vince. Siyempre, hindi namin to makakalimutan si Sir Dan kasi Hindi, galit ako. Ayoko, siya po yung tanggapin siya po yan. talaga yung Hindi naging yan- daan para... Hindi. Wag yung idahilan na prank yun. Nasaktan ako eh. Naramdaman ko yung mga ginawa mo kanina. Bumabawi lang kami, Sir. Kasi, Uy, eh, nung una, na ano kami sa mga prank mo sa amin. Binabawian ka lang namin bago ka So yung umakli. bawi niya talaga may... Grabe guys, kumbaga. Ngayon mas naintindihan ko na. Kumbaga natuto naman pala mag-prank si nanay. Dahil dati na silang pina-prank. Pero ang tindihan, lupit ng prank ni nanay. Kumbaga totoong-totoo. Totoong-totoo talaga. Kumbaga kahit sino sigurong makapanood nito ay hindi talaga iisipin na prank yung ginawa po nila. Ano? Napakaseryoso po niya and nakapagbitaw siya ng masasakit na salita. Sino mag-iisip na prank? Pero mabuti na lang. Totoo yung prank lang to guys. Babaunin ko hanggang Manila. Yes! Grabe. Para hindi mo di kami makalimutan. Yan. So hindi totoo yun kanina. Hindi po yun. Yung galit mo. Hindi naman po Kasi ako gano'n. natakot kayo, di ba? Gusto na nga umalis si Tristan eh. Si Hindi po. Ryan din nagulat eh. Hindi po, Sir. Totoo? Hindi po ako Bawiin mo magalit, yan. Sir. Bawiin mo yan. Sorry, Sige. Sir Dan. Sorry. Hindi, sa mga viewers sabihin. Mga viewers, mga followers. Sir Prince Vin, sorry po. Prank, prank lang po yun. Kasi, siya po kasi, aalis na po siya mapamanila. Kasalanan ko ba? Bumabawi lang kami, Sir. Isa-isa kayo Ginagantihan. Grabe guys, grabe. Matindi yung prank na ito. Sa lahat siguro ng mga prank. Ito na yung talagang hindi man lang ako nagduda. Kahit kapraso or katiting. Talagang ang galing ng ni nanay tsaka ni nung anak po niya. Talagang kapanipaniwala guys. So yun, siguro nga ginawa nga nila pala ito, prank nila kasi pinaprank din sila dati ni Kalingap Dan, pero matindi, ibang klase yung prank nila po, So, siguro isang aral din ito, na kung ayaw mong ma-prank, huwag kang ma-prank, no? Kumbaga, general, rule. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin nila sa'yo, no? Kung ayaw mong mabawian. So, yun lang guys, and maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayon. And yan, bigyan po natin ng maraming palakpak si nanay. Napakagaling. So yun guys, God bless po. And wala, hindi pa rin ako masyadong nakabawi. Mabagal po kasi akong bumawi guys. Nadala rin ako ng emosyon ko. But anyway, God bless po sa lahat. And again, thank you sa pagsama ninyo sa akin. At magkita-kita pa rin po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. At manatili lang po kayong sumabaybay din sa aking munting channel. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. So pansamantala, papaalam po muna ako. Bye!